Ang aking buhay ay nagbago nang inalis ko iyon sa aking tahanan, ngayon ako ay mayaman. Ako si Bob Proctor, at ngayon ay sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magdulot ng pagkakasalungatan sa loob mo. Sa wakas ay pinapatunayan na ng makabagong agham ang itinuro na ni Hesukristo mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. At hindi mahalaga kung ano ang iniisip mo ngayon, maniwala ka man o hindi, nililikha mo na ang iyong katotohanan sa pamamagitan ng pananampalataya o sa kawalan nito. At kailangan kong itanong ito sa iyo sa simula pa lamang, ng direkta. Bakit ka pa rin nabubuhay ng mas mababa sa iyong potensyal, kung sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay ipinanganak upang maging ulo at hindi buntot? Bakit marami ang natatakot sa pera, kung sinasabi ng Biblia na, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang formula ng kayamanan, ang mismong nagpabago sa aking buhay, na nag-alis sa akin mula sa malalim na mga utang at ang mismong ginagamit ng Diyos bilang espiritual na prinsipyo upang paandarin ang mundo. Sinabi ni Jesus ang isang bagay na malalim na tumatak sa akin, kung sasabihin niyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at itapon mo ang iyong sarili sa dagat, at hindi kayo magdududa sa inyong puso, kundi maniniwala kayo na mangyayari ang inyong sinabi, ay mangyayari na ito sa inyo. Nang mabasa ko ito sa unang pagkakataon, inaamin kong nanahimik ako sa loob ng ilang minuto. Iyon ay hindi isang tula o metapora. Iyon ay isang batas. Isang espiritual na batas, kasing tumpak ng batas ng grabidad. At ang pinaka hindi ka panipaniwala ay, ngayon, sinisimulan na ng agham na patunayan ang itinuturo na ni Jesus mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ang lahat ng sinasabi mo, iniisip, at pinaniniwalaan ay humuhubog sa iyong katotohanan. Sa loob ng mahabang panahon, ako ay isang taong nagsasalita tungkol sa kabiguan. Sinasabi ko ang mga bagay tulad ng hindi ito magtatagumpay, hindi ako sapat na mahusay, hindi patas ang buhay. At bawat isa sa mga pariralang iyon ay nagiging laman, isang buhay na katotohanan, na makikita sa mga pangyayari sa paligid ko. Hindi ito nagkataon. Ito ay pag-aani. At alam mo kung ano ang mas kakaiba? Natuklasan ng makabagong neuroscience na hindi kayang malaman ng utak ng tao kung ano ang totoo at kung ano ang naiisip ng may matinding paniniwala. Nangangahulugan iyon na kapag nagdeklara ka ng isang bagay ng may pananampalataya, kapag nag-visualize ka at nakadarama ka na parang nangyari na ito, ang iyong utak ay nagsisimulang ayusin ang iyong pag-ugali, ang iyong mga desisyon, at maging ang iyong pisyolohiya upang ito ay maging katotohanan. Sinabi na ito ni Jesus. Ang agham ay nakakita lamang ng isa pang pangalan para sa parehong kababalaghan, tinatawag nila itong neuroplasticity, epekto ng pagpapatibay, affirmation, neural reprogramming. Ngunit sa esensya, ito ay pananampalataya na kumikilos. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng may katapatan, ilang beses mo nang nahuli ang sarili mo na nagsasabing, hindi maaari, mahirap, hindi tumutulong ang buhay. Ilang beses mo nang tiningnan ang iyong account sa bangko at naisip na hindi ka makakaahon sa pagkakabaon sa utang. Napansin mo na ba kung paano inuulit ang mga salitang ito sa mga pag-uusap ng mga nabubuhay sa kasalatan? Sinasabi ng mga tao na wala akong swerte, nakalimutan na ako ng Diyos, at hindi nila napapansin na, sa bawat salita, lumalagdas sila sa isang espiritual na kontrata sa kahirapan. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ito ay totoo. Ito ay malalim. At kung titignan mo ng mabuti, mapapansin mo na ang mga taong patuloy na nagrereklamo, umaakit ng drama at paghihirap, ay laging may isang bagay na karaniwan, ang kanilang pananalita. Ang bibig ay nagsasalita mula sa kapunuan ng puso, at ang puso, naman, ay pinapakain ng pang-araw-araw na pag-isip. Kung iniisip mo ang takot, nakakaramdam ka ng takot. Kung nakakaramdam ka ng takot, nagsasalita ka ng takot. At kung nagsasalita ka ng takot, nabubuhay ka sa takot. Ito ay isang siklo na hindi nakikita, ngunit nakakapinsala. Naaalala ko ang isang panahon na wala akong anumang bagay. Nagtatrabaho ako buong araw at walang nakikitang pag-unlad. Sinasabi ng mga tao na ako ay masipag, ngunit may isang bagay na bali sa loob ko. Naniniwala ako na hinding-hindi ako magiging sapat. At alam mo kung ano ang ginagawa ko tuwing umaga? Tinitignan ko ang sarili ko sa salamin at sinasabi, Bob, hindi mo magagawa iyan. Sinasabi ko iyon nang hindi napapansin ang lason ng mga salitang iyon. At, syempre, hindi ko talaga magawa. Ang buhay ay pinapatunayan lamang ang aking pinatutunayan. Isang araw, sa isang sandali ng desperasyon, isinara ko ang pinto ng banyo, umupo sa sahig, at umiyak.
Umiyak ako na parang bata. Wala akong lakas, wala akong pag-asa, at doon ko sa wakas ginawa ang isang bagay na iba, tumawag ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, kung ang nakasulat sa iyong salita ay totoo, baguhin mo ang aking isip. Turuan mo akong mag-isip bilang iyong anak, hindi bilang isang pulubi. At noong araw na yon, nagsimula ako ng isang bagong ugali. Sa halip na sumpain ang sarili ko ng mga salita ng pagkatalo, nagsimula akong ideklara ang pangako, ako ay masagana, dahil nilikha ako sa larawan at wangis ng isang Diyos na may kasaganaan. Sa simula, parang kasinungalingan. Ang bulsa ko ay walang laman. Ngunit sa bawat pag-uulit ko, may nagbabago sa loob ko. Ang takot ay nagsimulang magbigay daan sa pagtitiwala. Sa siyentipikong paraan, natuklasan ko kalaunan na kapag inuulit mo ang isang katotohanan ng may damdamin, ang iyong utak ay lumilikha ng mga bagong koneksyon ng neural, mga bagong mental na landas na nagsisimulang gumabay sa iyong mga desisyon at pananaw. Parang sa wakas ay nabibigyan ng pahintulot ang isip na maghanap ng mga oportunidad na dati ay hindi nakikita. Ngunit ang tunay na nagpapatakbo nito ay hindi lamang ang mekanikal na pag-uulit. Ito ay pananampalataya. Ito ay ang panloob na katiyakan na ikaw ay nakaayon sa isang banal na katotohanan. Marami sa inyo ang maaaring magtanong, ngunit Bob, paano kung wala akong pananampalataya? Naiintindihan kita. Naranasan ko na yan. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na binibili mo o tinatanggap mula sa iba. Ito ay isang bagay na nililinang mo tulad ng isang binhi. At ang lupa ay ang iyong isip. Kung ang lupa ay puno ng pagdududa, galit, inggit, at takot, ang binhi ay hindi lalago. Ngunit kung nagsisimula ka, kahit na sa mahinang paraan, na sabihin, kasama ko ang Diyos, kaya ko, karapat-dapat ako, may nagsisimulang tumubo. Sinasabi ng Biblia, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, iyon ay, hindi kailangang maging isang malaking pananampalataya. Kailangan lang itong maging buhay. Tignan mo, 85% ng mga tao ang nabubuhay na may takot sa pera, ayon sa mga pag-aaral ng American Psychological Association. Iniugnay nila ang pera sa pagkakasala, pagkabalisa, at maging sa kasalanan. Ngunit ito ay pagbaluktot. Ang pera ay isa lamang kasangkapan. Pinapalaki nito ang umiiral na sa puso. Kung ikaw ay mabuti, binibigyan ka nito ng kapangyarihan upang gumawa ng mabuti. Kung ikaw ay makasarili, pinapalaki nito ang pagiging makasarili. Ang kayamanan mismo ay hindi ang problema. Ang problema ay ang isip na hindi nabago ng salita. Gusto kong pag-isipan mo, kailan ang huling pagkakataon na nagpasalamat ka para sa bagay na wala ka pa? Kailan ang huling pagkakataon na nagdeklara ka ng tagumpay kahit na hindi mo nakikita ang daan? Dahil doon nakatira ang himala. Ang pananampalataya ay ang makita ang hindi nakikita at kumilos na parang nakikita ito. Ito ay ang magsalita na parang natanggap mo na. Ito ay ang magpasalamat bago anihin. Kung ngayon ay nakadarama ka na parang nakakulong, na hindi mo alam kung saan magsisimula, gusto kitang hamunin na gumawa ng isang simple, ngunit makapangyarihang bagay. Bukas ng umaga, bago tingnan ang iyong telepono, bago mag-alala tungkol sa mga bayarin, tumayo sa harap ng salamin at magdeklara, ang lahat ay gumagana para sa aking ikabubuti dahil kasama ko ang Diyos. Sabihin yan habang nakatingin sa iyong sariling mga mata. Sa simula ay maaaring kakaiba, ngunit huwag kang sumuko. Gawin ito sa loob ng 7 araw na magkakasunod. At sa ika-8 araw, obserbahan kung paanong mas magiging magaan ang iyong espiritu. Obserbahan kung paano magsisimulang makakita ng mga posibilidad ang iyong isip kung saan dati ay nakakakita lamang ng mga problema. Natutunan ko na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, nagsisimula ito sa loob. At ang lahat ng pinapatunayan mo ng may pananampalataya ay nagiging laman, nagiging buhay. Kaya, huwag limitahan ang sarili mo sa nakikita mo. Ideklara ang pinaniniwalaan mo. Dahil sa huli, ang salita ng Diyos ay hindi nabibigo. Hinding-hindi ito nabigo. At kung ihanay mo ang iyong boses sa kanyang boses, ang imposible ay magiging isang bagay lamang ng oras. Kakaunting tao ang nakakaunawa sa kapangyarihan ng kapaligiran sa espiritu. Natutunan ko ito sa masakit na paraan. Karamihan ay naniniwala na ang pag-unlad ay tungkol lamang sa mas maraming trabaho, mas maraming pag-aaral, mas maraming paggawa. Ngunit mayroong isang bagay na tahimik, halos hindi nakikita, na sumasabotahe sa maraming pangarap, ang lugar kung saan ka nakatira, ang mga bagay na nakapaligid sa iyo, at ang pinapayagan mong pumasok sa iyong tahanan at sa iyong puso.
Ang Biblia ay napakalinaw ng sinabi nito, ang masasamang kasama ay sumisira sa mabuting pag-ugali. Ngunit ito ay higit pa sa mga tao. Ang kapaligiran kung saan ka nabubuhay ay may kapangyarihang magpalakas o magpahina ng iyong espiritu. Tinatawag ko itong espiritual na kapaligiran. Bawat bagay, bawat salita, bawat tunog sa loob ng iyong tahanan ay nagdadala ng frequency, at ang frequency na iyon ay nakakaimpluwensya sa iyong kalooban, sa iyong pananampalataya, sa iyong mga desisyon, at maging sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera at layunin. Ngayon, tinatawag ito ng agham na emosyonal na pagkahawa. Ipinapakita ng mga pananaliksik na nagsisimula tayong magpakita ng mga emosyon ng mga tao at mga lugar na nakapaligid sa atin. Kung gumugugol ka ng maraming oras sa isang kapaligiran na mabigat, magulo, puno ng masasamang alaala o sirang mga bagay, ang iyong utak ay nagsisimulang iugnay ang espasyong iyon sa pagtigil. Nagdudulot ito ng kawalang interes, takot, at kakulangan ng kalinawan. Ang isang pag-aaral mula sa Princeton University ay nagpakita na ang mga magulong kapaligiran ay nagpapababa sa kakayahan sa pagtutuon at nagpapataas ng pagkabalisa. Hindi ito nagkataon. Ito ay sanhi at epekto. Ilang beses ka nang pumasok sa iyong bahay at nakadama ng bigat, isang pakiramdam ng pagod kahit na wala kang ginagawa. Napansin mo na ba na ang ilang lugar ay tila sumisipsip ng iyong enerhiya, habang ang iba ay nagbibigay inspirasyon sa iyo at nagbibigay ng kapayapaan? Hindi ito mistisismo, ito ay isang espiritual at emosyonal na katotohanan. Sinasabi ng Biblia na ang banal na espiritu ay isang Diyos ng kaayusan, at kung saan may pagkalito at karumihan, hindi siya nananahan ng lubusan. Sa loob ng maraming taon, nanirahan ako sa isang maliit, madilim na apartment, puno ng kalat. Sinasabi ko na gusto kong umunlad, ngunit ang aking tahanan ay nagpapakita ng kasalatan. Lumang damit na hindi ko na ginagamit, mga papel ng mga nakaraang utang, mga litrato ng malungkot na sandali. Ang bawat bagay ay tila inuulit sa akin, nakatali ka pa rin dito. Humihingi ako sa Diyos ng isang bagong buhay, ngunit pinanatili ko sa paligid ko ang lahat na kumakatawan sa lumang buhay. At doon ko naunawaan ang isang makapangyarihang bagay, hindi ka maaaring mabuhay ng bago kung nakakapit ka pa rin sa luma. Naalala ko ang araw na nagsimulang magbago ang lahat. Ito ay isang ordinaryong hapon, at nakita ko ang sarili ko na nakatingin sa aking sala, puno ng kalat, puno ng mga alaala na ayaw ko nang dalhin. At sa loob ko, narinig ko ang isang mahinang boses na nagsasabing, alisin mo iyan sa iyong tahanan. Alam kong hindi lamang ito isang pisikal na paglilinis. Ito ay espiritual. Nagsimula akong itapon ang mga lumang papel, damit na nagpapaalala sa akin ng kabiguan, mga bagay na naging regalo mula sa mga taong hindi na bahagi ng buhay ko. At habang naglilinis, nagsimula akong manalangin. Sabi ko, Panginoon, linisin mo hindi lamang ang bahay na ito, kundi ang aking isip. May nangyari noong araw na yon. Iba na ang pakiramdam ng kapaligiran. Nakaramdam ako ng gaan, pag-asa. Sa parehong buwan, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad, may mga bagong tao na dumaan sa aking buhay, at maging ang aking kalusugan ay bumuti. Napagtanto ko na ang panlabas na kapaligiran ay salamin ng iyong panloob na mundo. Kapag naglilinis ka sa labas, nagbubukas ka ng espasyo para kumilos ang Diyos sa loob. Isipin mo ito, ilang bagay ang pinanatili mo dahil sa takot, dahil sa pagkakapit, dahil sa alaala. Ilang beses ka nang pumasok sa bahay at naramdaman mo na ang espasyong iyon ay hindi nagbibigay inspirasyon sa iyo. Marahil natutulog ka sa tabi ng mga bagay na may dalang enerhiya ng sakit at kabiguan at hindi mo ito napapansin. Ang katotohanan ay hindi mo kailangang dalhin ang nakaraan bilang dekorasyon. Gusto kong gumawa ka ng isang simpleng ehersisyo, ngunit makapangyarihan. Ngayon, tumingin sa paligid mo at pumili ng 10 bagay na hindi mo na kailangan, na nagdadala ng masasamang alaala, o hindi na lamang kumakatawan sa iyo. Maaari itong maging isang damit, isang papel, isang alaala, isang sirang bagay. Alisin ang mga bagay na iyon sa iyong tahanan. At habang ginagawa mo iyan, sabihin ng malakas, Panginoon, inilalabas ko ang luma upang ang bago ay makapasok. Gawin ito ng may pananampalataya at obserbahan ang pagbabago na nangyayari sa loob mo. Maaari mong isipin na ito ay simboliko lamang, ngunit ang espiritual at pisikal ay magkakaugnay. Ang enerhiya na umiikot sa iyong kapaligiran ay nakakaimpluwensya sa iyong mental na estado. Natuklasan ng Universidad ng California na ang mga taong naninirahan sa malinis at maliwanag na kapaligiran ay may hanggang 30%,
na mas malinaw na pag-isip at pagtutuon sa mga layunin sa pananalapi. Ito ang parehong prinsipyo na itinuro ni Jesus nang magsalita siya tungkol sa paglilinis ng loob ng tasa at ng plato, una ang loob, pagkatapos ang labas. Madalas kong sabihin na ang bahay ay salamin ng kaluluwa. Kung ang iyong bahay ay puno ng bigat, kalat, mga bagay na hindi mo mahal, marahil ang iyong isip ay ganoon din. At kung ang iyong isip ay magulo, ang daloy ng kasaganaan ay nahaharangan. Ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng liwanag, at kung saan may liwanag, walang pagkalito. Kaya, alagaan ang iyong kapaligiran na parang inaalagaan mo ang iyong sariling puso. Dalhin ang salita ng Diyos sa loob ng iyong tahanan. Maglagay ng isang bukas na Biblia, isang mahinang papuri, isang aroma na nagpapaalala sa iyo ng kapayapaan. At, higit sa lahat, alisin ang lahat na kumakatawan sa sakit at kasalatan. Tulad ng isang binhi na nangangailangan ng mayabong na lupa upang lumaki, ang iyong pananampalataya ay nangangailangan ng isang malinis at handang kapaligiran upang mamulaklak. Nasaksihan ko ito sa aking sariling buhay, at patuloy kong nakikita na nangyayari sa buhay ng libu-libong tao na nag-a-apply ng prinsipyong ito. Ang kasaganaan ay hindi lamang ang iyong nakakamit, ito rin ay ang pinapayagan mong manatili sa paligid mo. Kapag nagpasya kang maglinis, magpalabas, at mag-organisa, sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, handa ako para sa bago. At palagi niyang sinasagot ang kahandaan ng may kasaganaan. Ang pananampalataya ay ang hindi nakikitang panggatong na nagpapakilos sa lahat ng malalaking pagbabago. At hindi ako nagsasalita tungkol sa pasibong pananampalataya na naghihintay lamang na mangyari ang isang bagay. Nagsasalita ako tungkol sa pananampalataya na nagpapasya, na kumikilos, na sumusulong kahit na hindi pa lumalabas ang lupa. Ang pananampalataya na nagpapabago ng buhay ay laging sinasamahan ng aksyon. Sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At ito ay mas malalim kaysa sa tila. Nangangahulugan ito na ang paniniwala ay kalahati lamang ng proseso, ang kabilang kalahati ay kumilos na parang totoo na ito. Nang nagsimula akong mag-aral ng isip ng tao, napansin ko ang isang bagay na pambihira, hindi kayang malaman ng utak kung ano ang totoo at kung ano ang naranasan sa pamamagitan ng imahinasyon at pananampalataya. Kung naniniwala ka ng totoo sa isang bagay, nagsisimulang mag-react ang iyong katawan na parang totoo na ito. Ang mga desisyon, ang pagtutuon, ang enerhiya, lahat ay nagbabago. At doon nagsisimulang maghugis ang himala sa pisikal na mundo. Tinatawag ito ng agham na action bias. Kapag naniniwala ang isip, lumilikha ito ng mga landas upang gawing katotohanan ang paniniwalang iyon. Ngunit sinabi na ito ni Jesus 2,000 taon na ang nakalipas, ang lahat ay posible sa nananampalataya. Naaalala ko ang isang panahon na naniniwala lamang ako hanggang sa limitasyon ng aking nakikita. Naghihintay ako na magkaroon ng pera upang magsimula ng isang proyekto, naghihintay na maramdaman kong handa na upang sumulong. At hulaan mo, walang nangyari. Dahil nabubuhay ako ng isang pananampalataya na nakakondisyon sa lohika, at ang pananampalataya na nagpapabago ng kapalaran ay hinding-hindi lohikal. Ito ay supernatural. Ang tunay na pananampalataya ay hinahamon ang nakikita ng mata at sumasandal sa ipinangako ng Diyos. Nakakilala ako ng isang babaeng nagbibigay inspirasyon, si Mary Kay Ash, isang Kristiyanong negosyante na nagtayo ng isang imperyo ng kagandahan batay sa pananampalataya at layunin. Palagi niyang sinasabi, ilagay ang Diyos sa una, ang pamilya sa pangalawa, at ang trabaho sa pangatlo. At ang lahat ng ginawa niya ay nagpakita ng kaayusang iyon. Nagsimula siya ng halos wala, sa isang panahon na ang mundo ng negosyo ay pinangungunahan ng mga lalaki, ngunit naniwala siya. At higit pa sa paniniwala, kumilos siya. Nananalangin siya bago ang bawat desisyon, nagtitiwala sa Diyos, at kumukuha ng mga aksyon na parang nagtagumpay na siya. Iyan ang praktikal na pananampalataya. Pananampalataya na nagpapagalaw ng mga bundok at nagpapabago ng mga imposibilidad sa mga patotoo. Ngayon isipin mo sa akin, ilang beses mo nang ipinagpaliban ang isang bagay dahil nakaramdam ka ng takot. Takot na magkamali, takot sa sasabihin ng iba, takot na magmukhang hangal. Ilang beses ka nang nanalangin na humihingi ng himala, ngunit patuloy kang kumikilos na parang nagdududa. Karamihan sa mga tao ay humihingi sa Diyos ng isang bagong panahon, ngunit patuloy na nagtatanim ng parehong mga binhi. Nananalangin para sa pagbabago, ngunit kumikilos na parang hindi naniniwala na darating ito. Naaalala ko ng malinaw ang isa sa mga pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Nasa isang trabaho ako na nagpapatuyo sa akin sa loob.
Ang sweldo ay nakapirmi, ang gawain ay ligtas, ngunit may isang bagay sa loob ko na nagsasabing, ipinanganak ka para sa mas malaki. At sa parehong oras, isang boses ng takot ang sumisigaw, paano kung magkamali? Paano kung mabigo ka? Nakipaglaban ako sa loob ng ilang linggo. Gusto kong magtiwala, ngunit hindi pinapayagan ng lohika. Hanggang sa isang araw, nagpasya akong gawin ang itinuturo ng Biblia, lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa paningin. Humingi ako ng patnubay sa Diyos, at kahit na hindi ko alam kung ano ang darating, nagbitiw ako. Ito ang pinaka-nakakatakot at nagpapalaya na hakbang sa buhay ko. Wala akong anumang garantisado. Ngunit may isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari, nagsimulang magbukas ang mga pinto kung saan dati ay mga pader lamang. Nagsimulang lumitaw ang mga tao, lumitaw ang mga oportunidad, umagos ang mga ideya. At naunawaan ko, hindi inihahayag ng Diyos ang buong daan, ipinapakita niya ang unang hakbang. Iyan mismo ang pananampalataya, lumakad kapag mayroon lamang isang pangako. Kinumpirma ng makabagong neuroscience na ang ating mga desisyon batay sa paniniwala ay may direktang epekto sa utak at sa mga resulta. Ipinapakita ng mga pananaliksik na kapag kumikilos ka ng nakaayon sa isang malakas at positibong paniniwala, may pagpapalabas ng dopamine, ang neurotransmitter ng motibasyon. Sa madaling salita, ang sarili mong katawan ay nagiging kakampi ng pananampalataya. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga taong may pananampalataya ay nabubuhay na may mas maraming enerhiya, layunin, at pag-asa, dahil nakikita na nila ang kanilang sarili sa tagumpay bago pa man nila ito makamit. Ngunit gusto kong maging tapat sa iyo, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot. Ang pananampalataya ay kumilos sa kabila ng takot. Nang lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, nakikita pa rin niya ang mga alon, nararamdaman pa rin niya ang hangin, maaari pa rin siyang lumubog, ngunit sumulong siya. Ang nagpapanatili sa iyo na nakakulong ay hindi ang kakulangan ng kakayahan, ito ay ang takot na maniwala ng totoo. Kaya tinatanong kita, ano ang gagawin mo ngayon kung sigurado kang kasama mo ang Diyos? Anong mga desisyon ang gagawin mo kung naniniwala ka talaga na sinusuportahan ka niya? Dahil ang sagot sa mga tanong na iyon ay nagpapakita kung nasaan talaga ang iyong pananampalataya. Nakita ko ang mga tao na nagbago ang kanilang buhay sa loob lamang ng ilang buwan dahil nagpasya silang kumilos ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Isang babae na nabubuhay sa utang ay nagsimulang magdeklara araw-araw, ang Panginoon ang aking tagapaglaan. At, inspirasyon ng pananampalatayang iyon, nagbukas siya ng isang maliit na negosyo ng mga cake. Ngayon, sinusuportahan niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng sarili niyang mga kamay. Ang isa pang lalaki, na nagsabing wala siyang anumang talento, ay nagsimulang maglingkod sa simbahan, tumutulong sa ibang tao, at doon niya natuklasan ang mga kaloob na hindi niya alam na mayroon siya. Ang pananampalataya ay nagpakilos ng aksyon, at ang aksyon ay nagdala ng kasaganaan. Kung may natutunan ako sa buong paglalakbay ko, ito ay, ang pananampalataya na hindi nagiging desisyon ay hangarin lamang. Ang hangarin ay hindi nagpapakilos sa mundo. Ang pananampalataya na may aksyon. Kaya, kung gusto mong makita ang pagkilos ng Diyos, tigilan ang paghihintay na maramdaman mong handa ka na. Sumulong ka at magtiwala na patitibayin niya ang lupa. Ngayon, gusto kitang hamunin na gawin yan mismo, pumili ng isang bahagi ng iyong buhay na ipinagpapaliban mo dahil sa takot at sumulong ka ng may pananampalataya. Hindi kailangang maging isang napakalaking bagay. Maaari itong maging isang tawag, isang pagpaparehistro, isang pag-uusap, isang pagbabago. Kumilos ka lamang batay sa katiyakan na ang Diyos ang may kontrol. Gawin mo ang iyong bahagi at hayaan mo siyang gawin ang imposible. Ang pananampalataya ay ang ugnayan sa pagitan ng pangako at ng katuparan. Ito ang tulay sa pagitan ng hindi nakikita at ng konkreto. At kapag kumikilos ka ng may pananampalataya, ang langit ay kumikilos para sa iyo. Kaya, huwag maghintay para sa perpektong sandali, hinding-hindi ito darating. Magsimula ka ngayon dahil ibinigay na sa iyo ng Diyos ang lahat ng kailangan mo upang magsimula. Alam mo, pagkatapos ng lahat ng pinag-usapan natin dito, may isang katotohanan na namumukod tangi sa lahat ng iba pa. Ikaw ang lumikha, kasama ng Diyos, ng sarili mong katotohanan. Ang mga salita na lumalabas sa iyong bibig, ang mga paniniwala na pinapakain mo sa isip, at ang mga aksyon na ginagawa mo araw-araw ay nagtatayo ng iyong bukas, bato sa bato. Ang tunay na kayamanan ay hindi nagsisimula sa bangko, nagsisimula ito sa kaluluwa.
Kapag naunawaan mo iyan, kapag inilagay mo si Jesus at ang salita sa sentro ng lahat, ang mundo sa paligid mo ay nagsisimulang umayon. At kung ngayon ay may isang bagay sa loob mo na nagising, kung isang maliit na boses sa likod ang bumulong, ito ang kailangan kong marinig, kung gayon ito ang sandali upang magpatuloy. Huwag kang huminto rito. Ang video na lumalabas ngayon sa iyong screen ay ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay, ang hakbang na magpapaakyat sa iyo ng mas mataas, mas malalim na maunawaan, at maging 1%, na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito, sa pagbubukas ng iyong puso at pagpapahintulot na maabot ka ng mensaheng ito. Naghihintay ako sa iyo sa susunod na video. Magkasama tayong magpapatuloy sa paglago, hakbang sa hakbang, pananampalataya sa pananampalataya, dahil marami pa ang ihahayag sa iyo ng Diyos. Kung maaari kong ibuod ang lahat ng natutunan ko sa loob ng mahigit 50 taon ng pagtuturo tungkol sa kasaganaan, pananampalataya, at isip, sasabihin ko na ang tunay na kayamanan ay sumusunod sa isang simple, ngunit malalim na espiritual na formula, magtanim, magdeklara, at kumilos. Ito ang perpektong kombinasyon sa pagitan ng itinuturo ng Diyos, ang kinukumpirma ng agham, at ang pinapatunayan ng karanasan. Ang lahat ng nakikita mong dakila ay nagsimula sa isang binhi, at ang binhing iyon ay isang salita ng pananampalataya. Sinasabi ng Biblia, ang lahat ng itinanim ng tao, iyon din ang aanihin niya. Galatia 6:7. Nang talagang naunawaan ko iyan, may nagbago sa loob ko. Hindi sinabi ng Diyos ilang bagay. Sinabi niya lahat. Nangangahulugan iyan na kung nagtatanim ka ng mga salita ng takot, aanihin mo ang kasalatan. Kung nagtatanim ka ng mga aksyon ng pagdududa, aanihin mo ang karaniwang mga resulta. Ngunit kung nagtatanim ka ng pananampalataya, pasasalamat, at layunin, aanihin mo ang kasaganaan. Nakita ko itong nangyari ng hindi mabilang na beses, sa loob at labas ng simbahan, sa sarili kong buhay at sa buhay ng mga ordinaryong tao. At alam mo kung ano ang pinaka-interesante? Sa wakas ay sinisimulan na ng makabagong agham na patunayan ang itinuturo na sa atin ni Jesus. Ipinakita ng mga pananaliksik mula sa Harvard University na ang mga taong naglilinang ng ugali ng positibong pagpapatibay, affirmation, at pasasalamat ay hindi lamang nagpapataas ng kanilang emosyonal na kagalingan, kundi nagpapabuti rin ng kanilang pagganap sa pananalapi at profesional. Iyon ay, ang sinasabi mo at pinaniniwalaan ay literal na nagpapabago sa iyong biolohiya, sa iyong pag-ugali, at, dahil dito, sa iyong kapalaran. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang katotohanan na hindi pinapansin ng marami, ang kayamanan ay hindi tungkol sa pera. Ang pera ay isa lamang sa mga bunga. Ang tunay na kayamanan ay isang estado ng kamalayan. Ito ay ang pag-unawa na ikaw ay anak ng isang masaganang Diyos, at ikaw ay nilikha upang magparami, hindi upang magpalimos. At kapag naunawaan mo iyan, nagsisimula kang kumilos sa ibang paraan. Ang iyong mga desisyon ay nagiging mas matapang, ang iyong puso ay mas mapagbigay, at ang iyong isip ay mas malikhain. Naaalala ko ang isang napakamatagumpay na lalaki na nakatrabaho ko noon. Mayroon siyang lahat, mga negosyo, mga kotse, katayuan. Ngunit paulit-ulit niyang sinasabi ang isang parirala na hinding-hindi ko malilimutan, matatapos din ang lahat ng ito, walang tumatagal magpakailanman. Naniwala siya sa iyan ng napakalakas, na sa ilang paraan, nagsimula siyang lumikha ng sarili niyang pagbagsak. Ang mga maling desisyon ay sunod-sunod na dumating, ang mga negosyo ay nagsimulang gumuho, at, sa paglipas ng panahon, nawala sa kanya ang halos lahat. Hindi iyon kamalasan. Iyon ay pag-aani. Nagtanim siya ng takot sa kanyang mga salita, at, hindi maiiwasan, inani niya iyon sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, nakita ko ang mga simpleng tao, na walang mga mapagkukunan, na nagpabago ng imposible sa katotohanan. Isa sa mga estudyante ko ay nabubuhay sa minimum na sahod, baon sa utang, ngunit nagsimulang mag-apply ng natutunan niya sa akin, at, higit sa lahat, ang itinuro na ng Biblia. Tuwing umaga nagdedeklara siya, ako ay masagana, dahil nilikha ako ng Diyos upang umunlad. Kumikilos siya ng may pananampalataya, nag-aaral, naglilingkod, nag-ipon, nangangarap ng malaki. Sa loob ng wala pang 2 taon, nagbukas siya ng sarili niyang negosyo. Nang ikinuwento niya sa akin ang kanyang kwento, may sinabi. Siya na malalim na tumatak sa akin, Bob, nang binago ko ang sinasabi ko tungkol sa akin, lahat ng nasa labas ay nagsimulang magbago rin. At lubos kong naintindihan ang ibig niyang sabihin, dahil naranasan ko rin ang parehong bagay. Nagkaroon ng panahon sa buhay ko na nawala sa akin ang lahat.
Mga kaibigan, pera, tiwala. Nakaupo akong mag-isa, nakatingin sa tumpok ng mga bayarin at nagtatanong kung saan ako nagkamali. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang bagay sa loob ko na nabali. Sinabi ko ng malakas, Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin. Kunin mo ang buhay ko. Kung may silbi pa ito, gawin mo ang iyong layunin sa pamamagitan nito. At doon, sa sandaling iyon ng pagsuko, ipinakita sa akin ng Diyos ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang kayamanan ay hindi tungkol sa pag-ipon, ito ay tungkol sa pag-ayon. Kapag ang iyong isip ay umaayon sa salita, at ang iyong mga aksyon ay umaayon sa pananampalataya, ang resulta ay hindi maiiwasan. Umuunlad ka dahil umaagos ka kasama ng lumikha at hindi laban sa Kanya. Ang kasaganaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng lakas, ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsang-ayon, kapag ang iyong mga salita, ang iyong mga pag-isip, at ang iyong mga aksyon ay sumasang-ayon sa sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. At iyan ang dahilan kung bakit ako nagpipilit ng labis, obserbahan kung ano ang sinasabi mo, kung ano ang iniisip mo, at kung ano ang ginagawa mo. Ang tatlong dimensyon na ito ay ang mga kasangkapan ng formula ng kayamanan. Kung nagsasalita ka ng may pananampalataya, ngunit kumikilos ng may takot, may pagkabigo sa kasangkapan. Kung nag-iisip ka ng malaki, ngunit patuloy na nagbubulungan, may harang. Ang Diyos ay kumikilos ng may kaayusan. Kapag ang iyong loob ay nasa pagkakatugma sa salita, ang labas ay hindi maiiwasang magbago. Gusto kitang imbitahan na gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Kumuha ng isang papel at magsulat ng tatlong hanay. Sa una, isulat ang lahat ng sinasabi mo tungkol sa pera, trabaho, at buhay. Sa pangalawa, isulat ang talagang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga paksang iyon, halimbawa, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Sa pangatlo, isulat ang isang aksyon na nagpapatunay ng pananampalatayang iyan. Kung sinasabi mong, ang Diyos ang aking tagapaglaan, kumilos ka na parang isang taong nagtitiwala, tigilan ang pagbubulungan, tigilan ang pagkilos dahil sa desperasyon, at simulan ang pagtatanim ng may kagalakan. Ipinapakita ng agham na ang utak ay nangangailangan ng humigit kumulang 21 na araw upang lumikha ng isang bagong mental na pattern. Kaya narito ang aking hamon, sa loob ng 21 na araw, piliin mong mabuhay sa pamamagitan ng formula ng kayamanan. Magsalita lamang ng mga salita ng buhay, alisin ang anumang pagbubulungan, magpasalamat para sa wala ka pa, at gumawa ng isang maliit na aksyon ng pananampalataya araw-araw. Maaari itong maging pagtulong sa isang tao, pamumuhunan sa isang bagay na inilagay ng Diyos sa iyong puso, pag-aayos ng iyong pananalapi, o simpleng ngiti ng may pag-asa. Kung gagawin mo iyan, isang bagay na supernatural ang magsisimulang mangyari. Mapapansin mo na ang mga oportunidad na dati ay tila malayo ay nagsisimulang lumapit. Ang mga ideya ay uagos, ang tamang mga tao ay dadaan sa iyong landas. Dahil kapag binago mo ang frequency ng iyong isip, ang buong universo ay tumutugon at, higit sa lahat, pinararangalan ng Diyos ang nagtatanim ng may pananampalataya. Tandaan, ang formula ng kayamanan ay hindi isang trick. Ito ay isang banal na prinsipyo. Magtanim ng may pananampalataya, magdeklara ng may paniniwala, at kumilos ng may tapang. Iyan ang wika na nauunawaan ng langit. Dahil hindi binabasbasan ng Diyos ang takot, binabasbasan niya ang pagkilos. At kapag kumikilos ka patungo sa layunin, ang imposible ay hindi na nagiging isang hadlang at nagiging isang baitang lamang sa paglalakad patungo sa kasaganaan na inihanda niya para sa iyo. Ang aking buhay ay nagbago nang inalis ko ang isang bagay sa aking tahanan, at dahil sa aking pananampalataya at pagbabago ng pananaw, ang halaga ng aking bagong kayamanan ay tinatayang umabot sa humigit kumulang 70 milyong piso sa lokal na pera ng Pilipinas.